What is up mga Wacky Peeps? So for today's video, kwentuhan session muna tayo about my bike. Technically, isi-share ko sa inyo yung naging experience ko throughout the last 3 years ng owning this XSR 155. So wag na natin itong patagalin, mag-intro video muna tayo. So pag sinabi nating Yamaha, isa yan sa Big 4 manufacturers from Japan dito sa Pilipinas na nagpo-produce ng mga lower displacement motorcycles, utility motorcycles at even big bikes. And back in 2020, nirelease nga nila itong bunsong kapatid ng XSR family nila, which is ang XSR 155. Yan, nasa harap nyo. So as you can see, hindi na siya totally in stock. Marami na akong nakapalitan sa kanya. So i-share ko sa inyo yung experience ko throughout the last 3 years. And also i-share ko rin yung mga na-upgrade ko na rin sa bike na to. So quick specs muna tayo sa motor na ito. So ito ay 155cc, single cylinder, fuel injected, single overhead cam na may 4 valves. At meron tong horsepower na 19 at torque na 15 Newton meters. So upside down telescopic fork sa harap. Sa likod naman ay rear monoshock. And then both disc brake, harap at likod, walang ABS. And then both 17-inch rim. And size ng gulong sa harap is 110. And then sa likod is 140. So yung headlight and taillight niya, both LED. Yung stock signal light niya is actually bulb type. And then pagdating naman sa seat height, meron tong seat height na 810mm. And fuel tank capacity niya is 10 liters. Average fuel consumption niya is 49 to 50 km per liter. And total weight nito is 134 kg. So may kabigatan siya for a beginner rider. Masasanay rin kayo sa bigat nito pag tumagal-tagal na rin sa inyo yung bike na ito. Current price niya sa market ngayon, parang nakikita ko is around 182 to 185. Sobrang tinaas niya. Back in 2021, nabili ko siya 162,000 pesos. Sobra yung itinaas niya for its price. And please take note, wala itong ABS guys, okay? Bale, ang features lang nito is assist and slipper clutch. Yun lang. So ngayon guys, mag-walk around tayo sa bike na ito. So papakita ko sa inyo yung mga bawat parts niya at yung mga inilagay ko sa kanyang upgrade. And i-explain ko na rin yung mga naging experience ko sa kanya throughout 3 years. Ayan, yan siya. So ito yung upuan ko na ito. Kahit na cover to, pag hindi ko ginagamit, nilalagyan ko to ng cover, itong upuan mismo, is nakakalmot pa rin ng pusa. Ayan, oh. Although hindi siya nakahalata sa picture, pero pag yan, nilapitan mo, ayan siya. Ayan. So, nagpaplano akong palitan ko ito. Papagawa ko sa, I'm not sure kung sa Boss Mill ba or something na nagawa ng upholstery. So, ayan siya. So, start tayo sa engine, no? So, itong engine na to, wala pa naman akong ginawang modifications throughout my 3-year ownership. Siguro ang ginawa ko lang dito is that nagpalit lang ako ng spark plug, which is UMA Racing spark plug, kasabay ng air filter na nasa loob niya. So parehong UMA Racing ang brand doon. So far maganda naman yung hatak niya nung nagpalit ako ng spark plug and UMA Racing air filter. And ano masasabi ko sa performance ng engine nito for the past 3 years? Well, hindi ako pinahiya nito for the past 3 years. Ang dami na namin napuntahan ni Gray. And so far, hindi ako nagkaroon ng issues whatsoever. So, napaka-reliable talaga ng Yamaha engines. Pagdating naman sa suspension, masasabi ko na magbabase rin sa bigat nyo yung suspension niya. Para sa akin, ang suspension niya is actually medyo matagtag. Pag nalulubak ako, natatagtag ako. Pero bearable naman siya. Pagdating naman sa brakes, ayan yung brakes niya. Nakapagpalit na ako ng brakes back in 2022. I mean, not totally the brakes, yung brake pads itself, yan. Although hindi pa naman advisable nung nagpalit ako, pero syempre, nanigurado na rin ako para
safety, di ba? Brakes niya at harap at likod, panalo naman, reliable naman. Huwag nga lang kayong magbibigla-biglang brake pag nasa certain higher speed kayo. Kasi dudulas talaga yung likuran yung gulong. Especially for this kind of bike na walang ABS. Kailangan ingat-ingat kayo sa pagbe-brake. Tapos as you can see, hindi na ako naka-stock tire. Nagpalit na ako last year ng Beast tire. So, same lang yan ang stock size. 110 sa harap, tapos 140 sa likod. Ayan. So, hindi siya dual sports eh. Ano siya eh? Street oriented tire yung ipinalit ko. Beast Tire Warrior yan. Masasabi ko lang yung sa stock tire. Okay naman siya. Yung iba kasi ang sinasabi, medyo madulas daw yung stock tire. Dumulas lang ako doon sa stock tire nung December 2021, medyo pudpud na yung bandang likuran ko. Siyempre, nung nagpalit ako, around 16,000 kilometer na yung odo ko eh. And so far, so good. Okay naman yung Beast tire na ipinalit ko. Pero kung kukuha kayo nito as brand new, marirecommend ko naman na gamitin nyo yung stock tire. Pagdating naman sa transmission at gearing nito, punta tayo sa side na to. Ayan. So, as you can see, ayan, ito yung handlebar ko ngayon. So, nagpalit na ako ng mga side mirrors. Actually, pangalawang palit ko na ito ng bar and side mirror. Kung sinubaybayan nyo ako sa YouTube channel ko, yung una kong side mirror is yung medyo patules, tapos nakaganon. Tapos, nagpalit ako last year na to. Ayan. So, mapunta tayo sa gearing sa transmission nito. Napaka-smooth ng transmission nito, gawa nga ng assist and slipper clutch. Hindi ka rin ipapalyan ito. And malambot yung clutch nito. Yan nga, gawa nga ng slipper clutch. Yan. And as you can see, nagpalit na rin ako ng lever. Ayan. Ito yung lever na nabibili sa Lazada Gaming. Yung nababali yan for safety. So as you can see yan, meron akong quad lock dito back in 2021, sobrang tagal na nito. Tapos yung auxiliary light ko, last year ko lang to ipinakabit, mamaya pakita ko sa inyo. So pagdating naman sa handling ng bike na to, syempre nung back in 2021 nung nagsisimula pa lang akong nagmamotor, medyo nabibigatan ako sa bigat niya. Kasi nga beginner ako last 2021 lang ako natutong magmotor. Pero nung tumagal-tagal, nung nasanay ako sa pagmamotor, nasanay na rin ako sa bigat niya. Masasabi kong madali siyang i-maneuver at i-handle, especially sa mga tight situations ng traffic. Usually, mapapansin nyo lang yung bigat pag naka-stand still or igagalaw-galaw nyo sa parking. Pero pag umaandar na siya, ayun, doon nyo mararamdaman na flickable siya at nimble. Pagdating naman sa ergonomics, pati yung riding position ng bike na to, ang riding position kasi nito is nasa gitna ng neutral and attack position Medyo naka-slightly lean forward ka sa bike na to. Tapos medyo naka-slightly rear set yung position ng foot pegs. Nandun pa rin yung pagka-neutral niya Pero pag nag-long ride ka dito, mararamdaman mo yung sakit ng katawan kung mali yung riding posture nyo. Tapos, ang masasabi ko lang dito sa upuan nito, medyo masakit to sa puwet sa long ride. Kaya yung iba, yung mga bagong nakakabili ng ganito, ang ginagawa nila, nagpapadagdag yata sila ng foam or mismong itong buong seat pinapapalitan nila. Kasi masakit talaga siya sa puwet. Siguro yung mga first 1 hour, yan, bearable, 2 hours. Pero pag yung lumampas ka na ng mga 3 hours, 4 hours, sobrang sakit niya sa puwet. Tapos sabi ko nga, depende nga kung tama yung riding posture mo. Yung iba kasi nakakangalay daw sa wrist. Ako kasi ang ginagawa ko, yung turo sa amin sa Honda, is that you have to grip both of your legs dito. Yan. Kaya nga may shipin na ganyan yan I-grip mo yung legs mo dito para yung weight ng katawan mo is wala sa wrist mo, nandito. Kaya kung tama yung riding posture mo, hindi ka mapapagod sa bike na to. So pag dating naman sa maintenance or sabihin natin cost of maintenance, sobrang mura i-maintain ng bike na to since Yamaha nga siya, napaka-reliable na brand. Hindi ka niya ipapahiya if gantong brand or itong bike mismo yung bibilhin mo. Usually, ang change oil ko nito hindi lalampas ng 500 pesos. Ang ginagawa ko lang dito regularly is after 1,500 kilometers at tinakbo, palit oil, tapos palit oil filter, tapos every 6 months, papalinis ako ng air filter, tapos yung spark plug ko, lagi ko yung pinapacheck.
Last time na nagpalit ako ng spark plug is back in 2022 eh. Which is yung UMA Racing spark plug. Lagi ko lang siyang pinapalinis. So far, okay pa naman siya. Pero I'm guessing by this year, magpapalit na ulit ako ng spark plug para mas maganda yung performance. So overall, yung maintenance cost nitong bike na to is hindi ka problema. Any oil will do. Yung ibang kasa sasabihin dyan, yung Yamaha Lube. Pero much better kung yung mga ibang brands, basta 10W40. Yun. Ito kasi yung mga upgrades na ginawa ko na dito kay Gray throughout the past 3 years. So, hindi ko matatandaan kung saan ako nagsimula mag-upgrade. Pero as far as I remember, back in 2021, ang inuna kong upgrade dito is ito. Nilagyan ko to para meron akong grip. So, ito na yung pinakamatagal na upgrade ko dyan. Yung tank grip. Pati itong wind visor. Ito, ang brand nito is Yamaha, pero nabili ko to sa Facebook Market. Kung gusto nyo malaman ko saan ko siya binili, PM nyo ako tapos i-share ko yung link ng seller. Nasa Facebook siya eh. Ito naman, nabili ko sa Lazada. Tapos yung aking quad lock, ayan. Ito back in 2021 ko rin siya binili. Sobrang solid at tibay pa rin niya. Tapos punta tayo dito. Itong headlight grill ko, last year ko lang to ikinabit. Ayan. Tapos yung, kung mapapansin nyo, yung signal light ko hindi na rin stock. LED siya. So, pangalawang palit ko na to ng signal light. Yung unang version ko ng signal light is yung guhit. I mean yung LED na isang strip na ganon, tapos gumagana yung ilaw. Ayan. Tapos ito yung mini driving light. Ayan. Last year ko lang siya pinalit. Nakastock pa rin ako na horn. Pero nagbabalak akong magpalit eh. Pero gusto ko yung minimalist na horn lang. Yung ganyan lang din. Yung size. Hindi ito ko lang din ikakabit. Pero may medyo malakas-lakas yung tunog. Ayan. Nakalimutan ko. Radiator guard. Ayan. Naglagay ako niyan. Tapos, yan, yung ating infamous GRX frame slider. Kung mapapanood nyo dito sa aking YouTube channel, yung installation ko nito. Yan. Ako yata yung una sa Pinas na video installation nitong GRX. Kaya kung mapapansin nyo, ang dami kong views no? Dun sa video ko na yun. And dito naman tayo sa infamous exhaust ko. Ang 01 Moto Villain exhaust. Carbon yan. Yan o. Carbon Lodi. So, ikinabit ko rin yan back in 2021. Up to now, ang ganda pa rin ang tunog. Ma-appreciate nyo yung tunog niya in person eh. Pag kasi sa video, medyo iba yung tunog eh. Pero in person niya, ma-appreciate nyo siya. Ayan, Villain. Ayan, naka-tail tidy nga din pala tayo. Ayan. Naka-tail tidy tayo. Back in 2021 ako nag-tail tidy. So, as you can see, yan yung signal light ko. Same na sa harap. Ayan. Itong plate holder ko, last year ko lang siya nabili sa TikTok. Ayan. May kasama siyang acrylic. Pero ito, itong Tapalodo extender, nabili ko to sa isa sa mga member ko ng XSR 155 Laguna Club. Ayun siya oh. And gawa siya sa 3D rubber. So far, maganda yung quality niya and nakakatulong siya na mag-lessen yung putik. Effective naman siya. So far, yun lang yung mga upgrades na nailagay ko. Ay, hindi ko nasabi yung grab holder na nabili ko sa Shopee. Actually, kinakabit ko lang siya kapag nagti-360 ako. Para yung sa rear shot. Pero pag hindi, tinatanggal ko siya. Kasi for me, ang maganda yun na yung looks ng XSR 155 eh. Pero syempre, kung gusto mong gagawin siyang pang yung motocamp, yun nga, mas maganda kung merong siyang grab rail or lagay ng saddleback. So I think nakwento ko na lahat about this bike regarding my experience for the past 3 years. Siguro pros and cons na lang tayo regarding this bike. Siguro yung pros na masasabi ko dito is that since Yamaha nga siya, it's a very reliable brand, hindi kanya ipapahiya. And also, pag ito yung motor mo is makabali-liig talaga. And gwapo talaga tingnan ng motor na to. At mukha talaga siyang big bike.
Kung makikita nyo to in person, magugulat ka talaga kayo. Mukha talaga siyang 400cc. Ang cons sa bike na to, siguro number 1 would be the price. For the price itself ngayon na 182 or 185, marami ka ng option sa market. And for that price, wala pa tong ABS. Yung iba, sasabihin nila, ibang motor na lang yung kunin nila. Or yung iba, magja-jump na lang yung sa mga closest competitor na pwede ka na makakuha ng big bike, diba? Another cons ko dito guys is yung stock na signal light niya. Kasi yung stock na signal light niya is actually bulb type. So, since nag-increase sila, hindi pa nila pinapalitan ngayon yung signal light niya. Bulb type pa rin siya. So, siguro naman sana Yamaha, since nag-increase kayo ng presyo, mura lang naman yung LED. Sana mag-upgrade na rin kayo, di ba? Tapos, another cons would be yung stock side mirror niya. Yung stock side mirror niya is yung hindi siya bilog, hindi siya bagay sa pagka modern retro nitong bike eh. Yung parang ano siya, rectangular oval shape yung side mirror niya. Hindi bagay sa bike. Siguro mas maganda kung maglalabas sila ng bagong version na bilog yung stock side mirror niya. Another cons pa nito siguro yung ABS. So for the price itself, sana nalagyan nila ito ng ABS. Pero as a beginner bike kasi, hindi mo naman kailangan ito lagyan ng ABS eh. Kasi intended nga to for you to learn a manual bike. Pero yung iba, majority, mas gusto nila may ABS for safety na rin, di ba? One last con for me is yung upuan siguro. Since sobrang tigas nga niya. Siguro kung makakapaglabas ang Yamaha ng mas better seat sa mga susunod na iteration XSR 155, much better. Para hindi gantong katigas at para comfortable na rin yung mga riders na gagamit ng motor na to, di ba? So overall, ayan ang aking motor. So far, so good. Wala pa ako nagiging issues sa kanya for the past 3 years. Also, nakalimutan kong ipakita sa inyo yung kanyang current odo. Ayan. Ayan. Nasaan na? Ayan. Yan yung current odo niya. 25,085 kilometers. Ayan. So, in 3 years, naka 25,000 kilometer odo na ako. Sobrang dami na namin napuntahan nito ni Gray. And, syempre, madadagdagan pa yan. Siguro, next na change oil ko dito, bala ko na siyang FI cleaning. So far kasi maganda naman yung performance niya. As long as alaga niyo sa change oil, palit ng oil filter, linis ng air filter, tapos lagi niyo lang siya ipakarwash para mas mukhang laging bago yung motor niyo, di ba? So, yun lang. Anyway, kung nagustuhan niyo itong video na to, make sure to like, comment, share, and subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na ipopost ko, okay? So maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video na ito. I'm not sure kung may natutunan kayo. Anyway, enjoy the rest of your day guys. Take care and stay safe. Ride safe sa mga motorista dyan. And I'll see you all on my next video. God bless everyone. Bye!